So yun guys, welcome back dito sa channel natin. So kanina gumawa tayo ng content no regarding dun sa bagong update ni Monarch, skill evolution dun sa Dark Knight natin. So ngayon gagawin naman natin yung sa AGL natin para makita ng mga AGL players kung wala pa sila no, yung skill evolution naman ng AGL. Tsaka kasi kanina medyo bitin nga naman yung yung ano natin no, yung tawag rito, yung content natin kanina kasi T1 lang yung tinakel natin no, kasi medyo busy kanina kaya medyo madali tayo eh. So tara ngayon ito, itakel natin hanggang T3. Request to ni Bossing at Mangyan Finest no. Sabi niya kasi Bossing medyo bitin hanggang T3 sana no? Tama rin naman kasi talaga bitin yung ginawa natin. So tara, gawin natin to ng isa pa no, sa AGF naman. So susubukan ko rin gumawa guys sa STRMG natin na farmer no. Tapos meron din tayong DL, meron din tayong EE, at meron din tayong EMG no. So meron tayong mga ganung account. Subukan natin silang gawa ng mga content isa-isa kasi tingin ko magkakaiba sila ng skill evolution. Okay, so bago natin simulan to, shoutout lang natin tong isang nag-comment sa atin. Si at Bossing Dante J. Tama ba ako? Nabasa? Dante Junior Acera o parang ganon. Sabi niya, boss, na-try mo na ba pure STR ang stat tapos wind fluorite 100 sword na 8 option? So sa Dragon Knight siguro yung sinasabi niya. Bossing, na-try ko na yung STR no, pero wind hindi pa kasi wala naman tayong full wind no, na tawag rito na fluorite. Kasi yung wind ko dati dito yung sa AGL, so dinurog ko actually, sinalvage ko para sa tawag rito sa slate no, sa slate upgrade. 100 sword na 8 option. Bossing, meron akong nakalaban no dati. Kung check mo yung video na to, ay yung channel natin, meron akong content diyan na BK siya na naka 200 full option, wala yung option ng sword niya, 200 sword na Dragon Knight. Okay, meron yung dito sa channel, AGL pa ko no. So kaya ko pa rin siya, tinatalo ko pa rin siya. Hindi ko lang alam, ang sure ako hindi siya naka-win. No, at hindi ko lang alam kung naka-pure STR siya. Ganito kasi yung guys no. Kung bakit siguro bakit nila natatanong yung STR type no? Ganito kasi yon. Ang iniisip kasi nila na malakas yung pure STR kasi kaya mag-burst, no? So kung ganun yung naiisip nyo or ni Bossing Dante, no? Guys, siguro kaya nga mag-burst. Ito ang sinasabi ko nga sa mga nagsasuggest ng STR type na Dragon Knight, no? Siguro guys, okay yung STR type na Dragon Knight, tapos naka-imp, no? Naka-demon kayo. Tapos siguro kung naka-wind fluorite man kayo or naka-fire, no? Katulad ng mga iba-ibang suggestion na sinasabi. Pero sa totoo lang, okay, gaya ng sabi ko, pwede nyo ma-burst, okay? Pwede nyo ma-burst yung Summoner at saka MG. Pag naka-demon kayo, tapos siguro naka-pure STR kayo, naka-recommended kayo kasi nga mataas yung attack rate nyo kaysa sa def rate nila. Ang problema nyo lang guys, kapag naka-pure STR, nasubukan ko na kasi eh. Kapag kasi naka-pure STR kayo, masasacrifice nyo kasi yung def rate nyo tsaka yung attack speed. Napakalaki nang mawawala sa def rate nyo tsaka attack speed. Which is, pag ang kalaban nyo ay kapwa nyo Dragon Knight, ulitin ko no, nasabi ko na to actually sa mga nakarang content, kapag pure STR ka at wala kang AG, hindi mo mababurst damage yung kapwa mo Dragon Knight na may AG, Rage Fighter, Grow Lancer, tsaka Dark Lord. At tsaka AGL. Yun mga hindi mo sila mababurst. Yun ang ibig ko sabihin. Maring malakas ka tingnan kung EMG ang kalaban mo at Summoner. Ewan ko lang Wizard kung tatagos yung ano, no? Kasi may depth buff yun eh. Pero pag nabuhay yung mga yon, halimbawa, nag-raid ka, kunyari, para kasing full attack yung ganung build eh. Kunyari, nag-raid ka, raid, tapos fatal strike. Pag chumamba ka na na-burst mo yung kalaban mo, okay.
Pero guys, isipin nyo kung ang kalaban nyo is Rage Fighter na EN na energy type, mataas yung HP. Dark Lord, mataas din ang HP, tapos may damage reduct. Yung Grow Lancer lalo, kasi madalas ang Grow Lancer may Agi, no? Mataas din ang HP. So hindi nyo talaga kayang ma-burst. Ang problema, kapag naka STR type ka kasi na Dragon Knight, napakalambot mo. Yung kasi yung problema mo. So, okay din yung sinasabi niya na naka-wind fluorite, which is hindi ko pa nasusubukan at wala pa ako nakikita. Maari, no? Maaring maging effective yung ganong build. Ang problema mo naman kasi doon, pag naka-wind fluorite ka, may PvP reduct ka nga, ang problema, mababa naman yung attack mo. So, parang sinacrifice mo rin yung STR mo doon. Kasi, hindi naman ganun kalaki ang binibigay na attack ng STR eh. Attack rate, oo. Okay guys, ito, papakita ko sa inyo ha. Guys, pag mataas kasi yung STR nyo, hindi naman masyado nakaka-apekto yung sa physical attack masyado eh. Hindi ganun kalaki yung nadadagdag niya eh. Pag max na, bawa level 500, kunyari. Kasi may limit lang naman yung STR eh. Siguro nadadagdag sa attack mo mga hindi ko kasi mapapakita, no? Pero ginawa ko na sa Dragon Knight ko yun eh. Kasi kung 20,000 yung Dragon Knight ko, nagiging 21,000 siya mahigit. So, ganun lang guys, mababa lang yung nadadagdag sa attack. Actually, pag nag-pure STR ka, hindi siya ganung kalaki. Siguro malaki na yung 2,000 na attack power. Ang problema, mawawala yung mo ron, yung death rate at saka yung attack speed, no? Kapag ginawa nyong STR type yung Dragon Knight. So, ayun, napahaba yung Dragon Knight natin, Hindi, para lang masagot. Kasi actually, guys, marami nagtatanong regarding dyan sa Dragon Knight, no? Na STR type. So, ang dami ko nang ginawang style sa Dragon Knight. Totoo yun. Paggamit ng Imp, paggamit ng Angel, STR type, Agi type, hybrid, alam mo yun? Hindi ko lang nalagyan ng wind kasi wala naman akong wind, no? Pero para sa akin talaga hindi effective ang Dragon Knight na STR. Okay? Maaari ka makaburst. Ang problema mo pag nabuhay yung kalaban mo, lalo't melee, dudurugin ka. Sigurado yun. No, kasi mawawalan ka ng death rate. No, tatagos din sa kanila lahat ng pinalakas mo nga yung damage mo pero pinahina mo naman masyado yung defense mo. So, alam mo yun, papasok lahat sa ng damage, ng critical, ng ganon. Anyway, hindi yun ang topic natin, no? Sinagot ko lang yung comment ni Bossing Dante, no? Ang pinaka-topic natin ngayon, full topic natin is skill evolution ng AGL. Okay, tara. So, eto yung AGL natin. Again guys, ulitin ko, meron 3 skill kada class, no? Eto, sa AGL, greater defense, okay? Penetration, at saka multi-shot. Okay, bakit? Kasi yung greater defense guys, ito, sa tingin nyo bakit sa AGL? Kasi guys, ako naka level 7 to eh, yung greater defense ko. Hindi lang siya actually pang buffer, mali. Hindi lang pang buffer ang greater defense. So, gaya na sabi ko sa inyo, pag naka level 7 kasi, ito yon. Being hit with buffs has a 15% chance to resist 60% damage and a 5% chance to reduce damage taken from players by 60%. So, ito yung nagpaganda kapag level 7 yung depth buff ninyo. Okay, itong greater defense. So, talagang nile-level 7 to ng mga AGL. Okay? Kaya siguro siya nakasali din siya dito sa skill evolution. No? Kumbaga, meron namang ice arrow or meron namang ibang skill pero siya yung nilagay. Kasi napakalaking bagay ng depth buff. Okay? So ito, tara, ito yung depth buff. Umpisa natin, greater defense. So anong skill niya sa kaliwa? Level 7. So Guardian Light has 20% chance to absorb. So guys, ang ganda nito. 20% chance to absorb 50% of superiority strike. So pwede niyang i-absorb yung mga superiority strike kasi kadalasan ng binibigay ngayon dito sa skill evolution is superiority strike, parang double damage to, gaya ng sinasabi ko. So ito yung kaliwa, so ito yung kanan niya, level 7 with Guardian Light. When Guardian Light lasts, no, habang nakabuff siya, ibig sabihin summoning a pet reduces damage taken by the caster by 35% for 2 seconds. So, para sa akin, hindi siya maganda kasi
tataas nga yung redact mo, pero 2 seconds lang itatagal. So, tuwing magsasamon ka ng ng pet mo. Tama ba? Or tuwing magsasamon ka ng ng Bali or ng Golden Fighter. So, para sa akin, hindi siya masyadong effective. Kung ako papipiliin, ito i-upgrade ko. Okay? So, tara, tingnan natin yung T1 niya. So, ito yung unang skill na madadagdag sa inyo. When Guardian Light lasts, reduces penetration taken by 8%. So, ito maganda. Bababa ng 8%. Okay? So, tara, T2, kaliwa. So, ito yung T2 niya sa kaliwa. When Guardian Light lasts, casting freezing arrow. Okay? Casting freezing arrow additionally slows enemies within 2 grids by 35% for 30 seconds. So, guys, maganda to. Solid. So, pag na freezing arrow nyo, may slow pa. Kasi guys, stun yun eh. Ayun no. So, may slow pa siya for 2 seconds. Within 2 grids. Solid ah. So, solid tong skill na to sa kaliwa. Isipin nyo guys, freezing arrow ang dagdag na skill niya, pero ang skill niya is greater defense. Anyway, tingnan natin yung kanan. So, yung kanan niya, when Guardian Light lasts, quintuple shot reduces the target's damage bonus by 15% for 4 seconds. So, parang i-debuff niya yung kalaban nyo. Okay? I-debuff niya. So, babawasan yung damage bonus na ng 15%. So, good din, no? Kaliwat kanan. Okay, ito lang ang medyo alanganin para sa akin. Parang hindi maganda to. Anyway, guys, ang problema kasi hindi natin alam kung pwede silang i-max pareho or kailangan mo lang pumili ng isang side. So, yun ang hindi pa natin nasusubukan. Okay? So, move tayo sa T2. So, yung T2 niya, eto. When SD shield is depleted, okay? Pag nawala yung SD shield knocks back players within 2 grids by 2 grids, CD 60 seconds. So, guys, eto, solid. Ibig sabihin, bawa, ni-raid kayo ng Dragon Knight or ng ibang kalaban or ng GL. So, kapag nawala yung SD shield nyo, ina-knockback yung kalaban nyo. So, maganda, no? Solid. 2 grids, malaki-laki rin. Kumbaga, di-distance sa lalo na kung Grow Lancer, no? Kasi madalas yung Grow Lancer, tinatalon tayo tapos kinukulong tayo nun eh. Ngayon, kung ma-burst nila yung SD shield natin, ina-knockback sila. So, guys, solid tong T2 nito. Para sa akin. Solid na solid. Ganda nito. Ganda ng T2. So, eto. Ito yung pangatlong skill. So, hindi siya T3. So, nag-iisa siyang skill. Wala na siyang kaliwa kanan. So, bago siya mag T3, merong skill. Eto, level 14. So, hanggang level 14 siya. Ganun kataas tong ano na to. Kasi bagay, 7-7 kasi. Kaya ito, pinagsama. Since isa lang siya, naging level 14. Nasabi rito, taking damage from players has a 5% chance for your pet to absorb 20% of the damage. Okay? So, parang magiging shield mo yung ano mo, yung summon mo, no? Kukunin niya yung 20% na damage. So, goods din. Kumbaga, hindi mo matatanggap yung full damage ng kalaban habang nakabuff ka. So, goods din, no? Parang ang mangyayari talagang sustainability talaga. Actually, guys, yung AGL talaga, hindi naman burst damage yung AGL, eh. Talagang AGL for sustainability. Ako nga, mas gusto ko pa AGL pang WoG talaga, eh. Pag WoG talaga, mas gusto ko ginagamit AGL kaysa Dragon Knight, eh. Ang Dragon Knight sa akin for 3v3. Pero pag WoG, mas okay sa akin ang AGL. Anyway, move tayo sa T3. So, ito yung T3 niya ng greater defense. When taking a single hit of more than 30% of max HP, okay, so maganda to. Parang pag na-burst damage ka, sacrifices the pet to restore 20% of the caster's SD shield. This effect does not trigger if no pet is present. So, kailangan pala nakasamon ka nga. So, para malinaw, no? Kapag meron ka sinamon, ba nakasamon yung Guardian Valley mo or buhay yung Guardian Valley mo or kung yung Golden Fighter, kung ano man sinamon mo, at na-fatal ka, na-fatal damage ka ng kalaban kasi ayun, no? Ba na-burst ka ng 30% ng max HP mo. So, i-absorb, ayun, no? I-absorb yung 20%, i-absorb nung
Hindi, i-restore ng pet mo, i-restore ng pet mo, ng summon mo, kapalit ng 20% of the caster SD shield ulit sacrifices the pet to restore. Yan, mawawala yung summon mo. Ayun yung mangyayari. Ayan guys sacrifices the pet to restore 20% of the caster SD shield. This effect does not trigger if no pet is present. So mangyayari, biglang mawawala yung summon mo automatic para i-restore yung 20% ng SD mo. So goods din. Kasi madali lang mag-summon ulit Actually, pag nawala yung summon mo, umatak ka lang, basta naka-autocast yun, mag-summon uli yun So, babalik yung SD. Mas maganda sana kung sinama na pati HP, HP plus HD, plus SD, HD. Pero, para sa akin, good siya, Anyway, guys, ako ang balak kong gawin, at tip ko lang din sa inyo, since tatlong skill to, ang inuna ko kasing i-level up is quintuple arrow. Ngayon, hindi ko siya i-level up ngayong araw. I-level up ko ngayon yung ibang skill. Para bakit? Bakit i-level up ko yung ibang skill? Para at least ma-open lang. At least magkaroon ka ng extra skill. Kumawa, ito, kunyari. So, pag in-level up ko to ngayon, level 1, mayroon akong 20% chance to absorb 7% of the superiority strike damage. So, at least, pag ni-level 1 ko to ngayon, magkakaroon ako ng skill na to. Ma-open ko siya. Kaysa i-level 2 ko, itong multi-shot. Kasi i-level 2 ko to. Itong quintuple. Ayan, kasi i-level 2 ko yan. Kasi naka-open na siya So, meron na akong skill. So, ang gagawin ko ngayon, i-level ko yung ibang skill. So, ito, punta tayo sa penetration, yung second skill niya, penetration. So, ito yung kaliwa. Piercing arrow, level 7 guys, lagi yung last level na binabanggit ko Piercing arrow has a 12% chance to triggers superiority strike. So, ganun din. Typical typical ganun Ayan parang kadalasan ng first skill na attack, ganun na mangyayari. Iti-trigger nila yung superiority strike. So, kung 15 chance yan, tas ito is 12% chance, diba? So, marami kang chances na mag-trigger yung double damage. Diba? So, ganun din kasi sa piercing, sa penetration, Ayan, Piercing arrow has a 12% chance to trigger. So, malamang, mas mabilis mag-trigger to kasi itong piercing arrow yung normal attack mo yung quintuple shot may ano to may tawag rito, may cooldown to So, kung papipiliin ako, mas maganda i-level up to. Kasi ito yung normal attack mo So, ngayon, ito yung i-level up natin. So, change natin for XP. Okay? So, ayan ang sinasabi ko sa inyo guys. Everyday merong ganyan. So, 5 times ang pwede. Ito, 5 of 5. So, pwede kayong gumamit ng Diaz kung gusto nyo siyang mapadali. Pero para sa atin, MUC lang gagamitin natin. Sayang yung Diaz guys, kung yan ang gagamitin natin. Pwede na sa MUC. Okay? So, pwede nating i-level up to. So, para sa akin, mamimili tayo ngayon kung ito ba, yung absorb ba, o itong anyway, bukas i-level up natin tong greater defense para makuha natin tong level 1 skill niya, yung 20% chance to absorb. Ngayon, para sa ngayon, ito muna i-level up natin. So, para sa akin, good na good to. So, pag level 1, 1% chance to trigger. So, guys, para sa akin, para mas maganda unang i-level to. Anyway, tingnan muna natin yung kanan bago natin siya i-level up. Ito yung kanan. So, piercing arrow gains 20% more combo counter. Okay? So, parang combo counter ang ano niya. Piercing arrow gains 20% more combo counter. So, counter siya ng combo. Hindi siya enhance ng combo. So, para sa akin, ito ang okay i-level up. Kasi ito yung normal attack ng ito yung normal attack ng Agelp So, ibig sabihin, kung meron kong level 1, 1%, so, kung tira ka ng tira, dahil ito yung mas magti-trigger siya. So, maganda pala i-level 7 kagad to. Anyway, upgrade ko siya, Ito yung level up ko. Ito yung napag-desisyon ako i-level up. So, ayan. So, dalawang skill na yung naka-level 1 sa atin. Bukas, ang i-level natin is yung greater defense. So, ganun ang gagawin ko, guys. Para sa akin, yun din ang tip ko sa inyo.
i-level up nyo siya na kahit level 1 lang, at least ma-open nyo kagad yung skill. Okay? So, yun yung catch doon. Para magkaroon kayo ng extra skill kagad. Kasi pag in-open nyo yan, kasi tulad to, hindi pa naka-open, so hindi mo magigain tong skill na to. Okay, anyway, punta tayo sa T1 ng penetration. Ito siya. Piercing arrow. Okay, increases piercing arrows lucky strike chance by an additional 80%. So, ganda ng T1 ito, guys, oh. Plus 80% yung lucky strike chance. Ganda ng T1. Ganda ng ng AGL pa. Okay, so ito yung T1 niya. Ngayon, T2 skill. Ito. Piercing arrow has a 20% chance to ignore 40% of the target's defense. Guys, ang ganda ng piercing arrow, oh. So, tingin ko. Anyway, hindi pa natin nakikita yung multi-shot. Oh, 20% chance to ignore 40% target step. Ang ganda nito. Yung kanan, ito. Piercing arrow has an 18% chance to ignore 15% target's damage reduction. So, itong kaliwa, defense. Okay, defense, yung depth niya talaga ang babawasan nyo. Ito naman is damage reduction. 18%. So, malaki. No? 18% chance to ignore 15% of damage reduction. So, guys, malaki. Tingnan natin damage reduction ng AGL natin. So, ang damage reduction natin is 29% lang. So, kung tatanggalin mo yung 15%, di, ang laki. Mawawala yung damage reduction. So, good na good yun, ah. So, guys, kita nyo, ang ganda ng skill ng AGL talaga, ano? Solid. Kahit sa bagong update, maganda pa rin yung skill nila. Anyway, tingnan natin yung T2. Okay, when hitting a player, piercing arrow has a 10% chance to trigger an explosion, okay? Dealing physical attack times 50% damage to enemies within 2 grids. Each target can only be affected once every 10 seconds. Unlocks 72 T2 effect. So, ang ganda ng T2 rito, guys. Grabe, solid to. Solid ang skill evolution ng AGL, guys. Kung titingnan nyo kung saan nababasa ko ngayon, ha. Solid yung T2. Ay, no, 10% chance. Malaki na rin yung 10%. Anyway, move tayo sa T3 skill. So, eto, level 14 yan, sigurado. So, each time piercing arrow hits a target increases the caster's movement speed by 1.4% per 5 seconds. Stacking up to 6 times. So, bibilis yung movement speed mo. So, magiging mangyayari sa nito, makakapag-kiting ka. No, halimbawa, ang kalaban mo is melee, habang papalapit sila sa'yo, tirahin mo sila ng tirahin, atras ka naman ng atras, kasi magkakaroon ka ng movement speed. Ayan, no? Each time. So, each time, guys. So, ibig sabihin, 100% chance to. Ayan, guys. Ang ganda. Each time, piercing arrow hits a target increases the caster's movement speed by 1 point. So, each time. Ibig sabihin, 100%. Hindi sa chance. So, tuwing tumatama yung piercing arrow mo, magkakaroon ka ng movement speed. So, guys, napakaganda nitong skill ng AGL pa, no? Solid. So, solid na solid to. Kung, anyway, di pa natin nababasa yung multi-shot, pero para sa akin, solid tong penetration. Anyway, punta tayo T3, guys. Ito yung pinakahuling skill. When hitting a player, piercing arrow increases damage taken by that player by 0.25% for 4 seconds, so 1%. When hitting a player, piercing arrow increases damage taken, stacking up to 10 times, so 10%. So, maibig sabihin, palalambutin nito yung player, guys. Kasi hindi patataasin nito yung damage nyo by 0.25 seconds for 4 seconds. So 1% yon. So magiging 1%, stack mo ng 10 times, so magiging 10% for 4 seconds. Goods na goods, guys. Grabe, ganda ng skill ng AGL, no? So, skill evolution. Anyway, tingnan natin yung huling skill. So, para sa akin, ang gaganda ng binigay nila sa AGL, no? Solid. So, ito, tara. Punta tayo ng last skill. Ito, multi-shot. Yung kaliwa niya, quintuple shot has 2% chance to trigger superiority strike. So, same. Ito yung kanan. Quintuple shot deals 1% additionally increased damage per target hit up to 15%. Okay, so patataasin niya yung damage, no?
per hit. So, kung malapit yung kung mili ang kalaban, tumama yung 5 arrow, so 5% up to 15%. So, solid. Okay din. Ito namang first skill niya, yung T1 niya. Level 1, quintuple shot. Gains an additional 20% penetration and unlocks at T1 effect. So, magkakaroon ka ng 20% penetration. Solid din. Guys, grabe. Gaganda ng skill ng Agile pa. Anyway, hindi kasi natin natakal yung Dragon Knight natin eh. So, punta tayo sa second skill ng T2. Okay, T2, quintuple shot has 20% chance per player hit to reduce the CD by 15%. So, good. Pabibilisin yung cooldown by 15%. Pero 20% chance lang. Pero goods din ha. Eh kung 5 yung tamaan ng kung sa clash mode itira to, di 100% chance na magkaroon ng CD. Goods na goods din. O, ito yung kanan. Quintuple shot has 18% chance to ignore 15% of the target's damage reduction. So, ganun din, no? Chance to ignore the damage reduction. Ganun yung mangyayari. So, ito yung T2 niya. Each time quintuple shot hits, it has a 15% chance to knock back the target. So, sinuportahan niya lang yung ano niya. Yung class talent na quintuple shot. It has a 15% chance. Mas mataas yung chance niya, no? To knock back the target by 1 grid. The same target cannot be knocked back by this effect. Okay? So, parang may cooldown siya ng 10 seconds. Pero goods na rin. Pero kung mapapansin nyo guys, no? Puro knockback yung ano ng AGL, no? O kasi nga, ang pinaka... Actually guys, ang pinaka ano ng AGL is yung sustain... Yung sustain, ano niya eh. Sustain damage, tsaka sustain defense eh. Actually, balancing AGL, hindi siya burst damage, pero hindi rin siya ganun kadaling patayin. So, yun ang maganda sa kanya. Hindi nga siya burst damage, kagaya ng Summoner, pero hindi naman din siya ganun kadaling patayin. Nakagaya ng Summoner din. Na malakas ngang bumanat yung Summoner, pero pag inaabot mo naman yung Summoner, madali rin patayin. No? So, unahan lang. At least yung AGL, hindi mo magaling, hindi mo ganun kadaling patayin yung kalaban mo, pero hindi ka rin ganun kadaling patayin. So, yun yung kagandahan ng AGL. Sustainability talaga. So, ito yung last skill, no? For bago mag T3. Level 14 quintuple shot has a 10% chance to hit. Okay, ulit. Quintuple shot has a 10% chance per hit to reduce the target's movement speed by 8% for 3 seconds, stacking up to 5 times. 10% chance na may slow by 8%, so 24%. Ay hindi, 40% kasi for 3 seconds, 5 times eh. Hanggang 5 times yung stack, so 40%. Slow lang siya. Goods na rin, no? Para hindi makalapit sa inyo or hindi makatakbo yung kalaban. So talagang ganun ang pinaka focus ng Agile, mga skill niya, no? Para hindi ka malapitan, tsaka para hindi rin makatakbo. Solid talaga. So, ito yung uling-uling skill, T3. Quintuple shot has a 4% chance to increase damage taken by the target by 20%. So, 4% chance to increase damage. Ang baba, no? By 20% for 5 seconds. Non-stackable. The same target cannot be affected by this effect. Again, within 30 seconds. So, may cooldown siyang 30 seconds, no? Baba, no? Kung 4% na yung chance niya, medyo mababa. Sabagay, ang taas kasi nung ano niya eh. Ang taas kasi nung damage taken na marireceive ng kalaban nyo, 20% eh. For 5 seconds ba? Matagal yun, ha? 5 seconds na lalambot yung kalaban nyo nun. Pero chance niya is 4%. So, mababa. So, siguro kaya niya binabaan lang kasi grabe naman sakit kung mataas yung chance, no? Pero pag kumapit naman yung chance na yon, lalambot yung kalaban nyo, guys. So, guys, tip ko, no? Para sa akin, basahin nyo mabuti yung mga skill evolution nyo. Kasi magastos to. Sigurado magastos sa MUC to per day, no? At siguradong pataas ng pataas yung tier. Kagaya ng skill talent. So, malamang pataas din ng pataas yung MUC neto or
Yung yung Evolution XP yan. So tulad nito, 600, 7,200 na yung susunod. Okay. So ganun nga ang mangyayari. So hindi natin pa alam guys kung gaano kataas yung itataas niya kapag ito na yung i-open mong T1. So kailangan yung basahin ng mabuti. Piliin yung mabuti yung skill na sa tingin nyo pasok sa gameplay nyo o sa game style nyo, no? So tulad itong AGF, napakaganda. May option ka for defense. So ito yung mga defense niya. Okay? Which is ang gaganda ng bigay. Ito naman yung offense niya, yung penetration tsaka yung multi-shot. So para sa akin, kung pag-aanohan natin itong review natin na to, parang mas maganda unahin yung penetration, no? Doon sa mga nabasa natin. Kasi talagang nakatutok sa damage to eh. Ayun, nakasolid sa damage tsaka medyo matataas yung chances. Kung ikukumpara dito sa quintuple shot. Anyway, kung kaya nyo bang i-upgrade na sabay-sabay na mabilis, mas okay. Pero para sa akin, kung slowly ka mag-upgrade, uunahin ko ito penetration. So guys, napakaganda ng bagong update, no? Solid. Solid tong bagong update. So yung mga malalakas na player, magkakaroon na naman sila ng, alam nyo yun, na bagong gagawin. So guys, dun sa mga naboboring na sa game, gaya na sabi ko nga, no, ito yung isa pang tip sa inyo, no? Yung iba kasi tinatamad na eh. Kadalasan yung iba tinatamad pag medyo lagi na sila natatalo sa PK. Yung iba hindi na nanalo sa WoW. Guys, kami nga hindi kami na nanalo sa WoW pero hindi pa rin ako natatamlayan, no? Alam nyo kung bakit? Ang discarding nga, gagawin ang sabi ko sa inyo guys. Ang discarding dito sa game para hindi kayo tamlayin, mag-focus kayo sa isang bagay na makakatulong sa character development nyo. To? Ako ganun kasi ginagawa ko eh. Tulad ngayon, ang focus ko kasi is tawag rito. Actually, napakadalang ko makalaro. Pero ang focus ko is mabuo tong rune slot. Itong makuha ko tong last slot. So, meron na akong ilan ba? Sorry tayo. 720 yon. Meron na akong 456. So, dyan ako nakafocus ngayon guys. Kahit na hindi ako masyadong nakakalaro. No? Nag-ES pa na ako isa o dalawa sa isang araw. Hindi kagaya dati na halos 20 pieces na ako per day, kaya bumagal siya. Pero ako, yan talaga ang focus ko sa ngayon, no? Ito ang focus ko sa ngayon, ma-open ko tong ano na to. So, kung natatalo kayo sa PvP ng mga player, lalo na ng mga spender, kasi huwag kayong mawalan ng no? Huwag kayong tamarin. Hindi lang kasi lagi sa PvP nakabase yung pag-enjoy sa game eh. Although PvP yung pinaka-main, no, pwede nyo rin ma-enjoy yung game ng alam niyo yun, parang nag-aalaga lang kayo ng yung itong account class natin, yung mga nilalaro natin. Isipin niyo para kayo nag-aalaga ng aso, manok, pusa. Alam niyo na pinapalakas niyo sila. Pinapatanda niyo, pinapalakas. At least wag lang maging butaw talaga yung build niyo, no? Yun talaga yung pinakamaganda. Aralin yung wag maging butaw yung build. Kung natatalo man kayo ng mga spender, normal yun kasi nag-i-spend sila eh. Alam mo yun, na nag-i-spend sila para dun sa account nila eh. So, lalamang at lalamang talaga sila sa isang banda. At talagang tatalunin nila kayo. Pero, ang maganda ron, bawa yung mga kapwa nyo lang F2P or yung mga kapwa nyo lang na, alam yun, enjoy gaming lang, at least nakakasabay kayo dun sa kanila sa tamang proseso ng ginagawa nyo. Tulad ngayon, may bagong update ng skill na kailangan na naman nating aralin. So, mag-focus kayo kung alin dyan sa tatlong skill yung gusto nyong aralin para makatulong or para mapabilis yung pagpapalakas nyo. Basta, ang pinaka-point ko, lagyan nyo lagi ng goal. No? Lagyan nyo lagi ng goal yung nilalaro nyo para hindi kayo maboring. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng goal, ay hindi kayo nag-set ng goal para dun sa karakter nyo, talagang maboboring kayo, mapapakwit talaga kayo. So, actually, ganun yung nangyayari kadalasan sa mga player, no? Sa mga gamer, o sa mga, alam mo yun, naglalaro ng mga online games. Kapag nawalan ka talaga, tatamarin ka talaga kapag nawalan ka ng goal dun sa karakter mo. Pero hanggat meron kang goal na pinipilit kunin, tapos every matapos mo siya, papalitan mo ng goal, hindi ka magsasawa. Promise. Ganun ang gawin yung diskarte, no? Para hindi kayo tamarin. So ako, ganun ang ginagawa ko. Lagi ako nakafocus sa isang goal. Tulad ngayon, ang goal ko nga is yung mabutong rune set.
So, yan. After mabuo ko yung rune set, so, talon tayo sa skill evolution. At least dito sa skill evolution, kahit papano, level up lang tayo paunti-unti. Pero ang ako, pinaka-goal ko talaga, as of now, is ma-open tong rune set. Yung last slot. Okay? So, yun guys. Sana makatulong sa inyo tong, content natin for AGL skill evolution. So, susubukan natin talakayin yung ibang class pag meron ulit tayong oras. Isa-isahin natin. So, sana sa lahat ng mga AGL dyan, makatulong sa inyo yung content na to. So, shoutout sa lahat ng Steel Gaming pa rin. Kanina meron tayong na shoutout na lumang server 1129, no? 2023 pa daw siya. So, sa lahat ng Steel Gaming pa rin, kung kailan man nagsimula tong MMO Galaxy, hindi ko kasi alam kung kailan to nag-start. Sa lahat na naglalaro pa rin hanggang ngayon, no, napaka-solid gaming nyo. Enjoy tayo, guys. Enjoy PK. Enjoy natin yung PvP. Enjoy natin yung mga event. Hanggat kaya natin maglaro, no? Kahit na busy tayo sa mga buhay-buhay natin. Kung meron kayong mga tanong regarding sa game, MMORC, Immortal, comment lang kayo, guys, sa baba. Huwag kayong mahihiyang mag-comment, magtanong. Madalas ako nagre-reply talaga kasi nagpa-pop up siya sa phone ko, no? Para lang ako nagre-reply ng messenger pag ganon. So, hindi ako tamad mag-reply. Pwede natin gawan ng video, content, yung mga request nyo, kahit mababaw lang ng mga tanong yan, walang problema. Zay Gabel to, S527 na GL Dragonite. Shoutout sa lahat ng mga new player, yung mga bagong player sa mga new server. So, hindi ko alam kung anong pinakabagong server sa amin. Shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng mga still nanonood sa atin, mga masipag mag-comment, masipag magtanong, sa mga magiging bagong viewer natin, sa lahat na nagsasubscribe sa atin, guys. Salamat sa inyo lahat sa suporta. Sana na-enjoy nyo yung channel natin at sana nakakatulong sa inyo lahat yung ginagawa natin mga content. Zay Gabel, S527 AGL Dragonite, out tayo para sa content natin na to. Out, out, out!